No, 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 Hello, good morning mga kanayon. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kanayon. For today's video mga kanayon ay pahinga muna tayo sa biking dahil yung kapitbahay namin dito ay kasunod lang nung bahay namin ay ginagawa na yung kanilang dalawang unit, kaya nag-apply tayo ng labor para pawisan na naman tayo mga kanayon. At ang higit sa lahat, alam nyo na, para magkaroon ng okay, para ipakita ko sa harapan. Thank you. So yun yung mga kanayon, no? Bali dito na tayo nagkatrabaho muna sa kapitbahay namin. So bali ito yung ginagawa namin dito mga kanayon, kadikit lang ng bahay namin. At bali dalawang unit ito. So papakita ko sa iyo yung pangalawang unit. Ayan, pasukin natin sa loob. So bali ito yung ginagawa namin dito. So dito, pakita ko sa inyo sa loob. Okay, ayan. Pasok tayo dito sa pangalawang unit mga kanayon. So ayan si Kanayon Joshua. Yan ang anak ng aming contractor ni Kanayon Nick. So bali siya dyan ang aming timekeeper. At yan ang ginagawa namin mga kanayon. Tapos na kami sa kusina magbuhos. At yan sila naman ay magbubugong na ulit dito. At lilipat naman tayo doon sa kabila. Magbubuhos din tayo doon ng ganyan ng lababo. So bali itong dito naman ay sila ay kasalukuyan nagkikisami ng mga kanayon. At kung anong ang gagawin dito ay dito sa lugar na yan ay magkakaroon dyan ng kwarto. At yung CR papalitan ng inodoro at itatiles din. At pati yung kabahayan mga kanayon ay itatiles din yan. Tara't punta tayo dun sa pinaka first unit mga kanayon. Ayan. So bali, ayan si Kanayon Joshua. So yan ang pinaka first unit sa kadikit lang ng bahay natin. Ayan. So papasok tayo mga kanayon. At dito sa pinaka balcony ay kasalukuyan na magkikisami na uli si Kanayon Nick. Ayan. At dito sa loob ay ayan. So tapos na dito yung kisame yan. Papansin niyo mga kanayon ay tapos na. Kung anong gagawin dito sa first unit mga kanayon, lahat ng gagawin dito ay ganoon din ang gagawin dito sa kabila. So dito, ayan yung CR dyan ay ganoon din, papalitan ng inodoro at itatiles din. So dito ulit kayo magagawa mga kanayon ni Kanayon Rani, ng aking mason. Yan. Tapos na rin yung palitadahan at nakapurma na. At maya-maya ay magbubuhos na kami dyan ng lababo. Ayan. Yan ang trabaho ng iyong kanayon. Labor, kung tawagin ay piyon. Alright. Ayan. Ang pinakaharapan yan mga kanayon. Okay mga kanayon. Sa ngayon ng mga kanayon ay tapos na kami doon sa first unit magbuhos. So dito sa second unit ay kasalukuyan na ng mamasilya si Kanayon Arnel. Kasama niya si Kanayon na Marvin. Sila naman ay nagmamasilya ng mga kanayon. At tayo naman mamaya mga kanayon, nakikita niyo yung mga wiring na yan ng kuryente. Ay yan ang magiging trabaho muna natin mga kanayon ngayon. Dahil yung aking mason ay may lakad sila ngayon at ni Kanayon Nick. So kaming apat lang dito, si Kanayon Joshua at saka si Kanayon Arnel at saka si Marvin ang nagtatrabaho muna. So ayan na, yung kanayon mga ay magsisinsil na tayo ng linya ng mga kuryente. So kailangan kasi mga kanayon ay yan ay nakabaon yung kuryente at saka yung mga switch para hindi siya gabal sa wall. Ayan. Alright mga kanayon. So habang pinapanood nyo ito mga kanayon na aking video ay
hayaan nyo muna nga ikwento ko sa inyo. Kwentuhan muna tayo kung paano naging construction boy ang iyong kanayon. Alright, tawa muna. Iyan. Okay, yun yung mga kanayon na noong year 1978, katatapos ko lang noon ng second year high school sa amin sa Masbate, sa Ticao Island. Gawa sa kahirapan, tumigil muna tayo sa pag-aaral noon dahil kailangan natin munang magtrabaho. Kaya pumunta ako ng Maynila, 1978. Yan, isipin nyo yan mga kanayon. Tapos yun nga, at yung tamang-tama naman, doon sa Maynila, doon ako tumira sa tiyahin ko sa Project 4, Quezon City. At ang tiyahin ko noon ay isang foreman ng construction. So, ipinasok niya ako bilang, kasi ang edad ko noon ay mag-17 pa lang ako. So, pinasok niya ako ng labor piyon sa kanyang trabaho kasi siyang foreman. So, doon tayo nagtrabaho mga kanayon ng halos 2 taon. Natuto tayo mag-labor, mga ganyang trabaho, pagsisinsil, paghahalo ng simento, bistay, lahat, at helper sa mga karpentero. Kaya ganun, mga kanayon. Kaya sa mga anak dyan, pinag-aaral ng mga magulang, payo ng iyong kanayon na pagbutihin nyo ang iyong pag-aaral kung ayaw nyong maranasan ng ganitong trabaho. Napakatigas ng simento. Alright, tawa muna kayo dyan. Ayan. So, pero naman kung gusto nyo ang ganitong trabaho, ay okay lang at ito ay marangal na trabaho. Pero mas maganda na talaga yung may tinapos kayo. Okay? Kaya sa mga anak dyan na pinag-aaral, pagbutihin nyo para hindi kayo nagsisingsil ng ganyan. No? At yan nga mga kanayon, ano? At nung nakapag-trabaho tayo sa Maynila noong 1978 hanggang 1980. So nakaipon tayo ng konti. Ay bumalik ako ng Ticao Island at pinagpatuloy ko yung aking pag-aaral. Pagdating ko noong 1980, nag-enroll ulit tayo ng third year high school. Kaya nakagraduate tayo ng 1982 ng high school. Ayan. Kasi noon mga kaanayon, nung nasa Maynila ko, tuwang-tuwa ako doon sa mga security guard. Gustong-gusto ko mag-security guard kasi kita ko, ganda ng uniform nila. Kisig, tapos may batuta pa. Meron pang nakasuklit dito sa paywang. Alam niyo na kung ano yun. Tapos, ayun. Nakausap ko yung security guard kung anong requirement. Sabi niya, kailangan high school graduate ka para makapag-security guard ka. Yung araw year 80s. Kaya sinikip ko talaga mga kanayon na makapagtapos ng, ayun, si Kanayon Marvin. Makagraduate ng high school. Kaya nga, sa madalas salita, nakagraduate tayo noong 1982. Ayan, shout out sa mga batchmate ko nung year 82 dyan sa San Fernando High School. So bali ngayon ay Andres Clemente High School na. So naging kaklasmate ko yung naging batchmate ko yung Vice Mayor dyan ng bayan ng San Fernando, si Vice Mayor Bibi Nugis. Shout out, classmate Mayor. Ayan. Marami na rin kaming na-vlog ni Vice Mayor nung nandun tayo nagbablog sa Ticao Island. So okay, tuloy ang kwento mga kanayon. So yun nga, pagka-graduate ng 1982, ayun, balik tayo ng Maynila. At yun nga, magkahanap na tayo ng trabaho. Bala ko talaga sana mag-apply na noon ng security guard. So kaso pagdating ko dun sa Project 4, dun sa bahay ng tiya ko na tinutuluyan ko, ay yung nangungupahan sa bahay nila ay may anak na engineer. Shout out kay Kuya Arnel Bulante, kay Engineer Bulante. Yun, nagtatrabaho siya sa EGNP on Iron Division. Yun, kinausap niya ako. Sabi niya, Rudy, huwag ka na mag-security guard at kung gusto mo, ipapasok kita sa aking kumpanya. Gagawin kitang skilled. Ang skilled ng mga kanayon ay steel fixer, iron worker, mga ganon. Sabi ko, sige kuya. Ayun, papasok tayo bilang isang steel fixer.
Ang trabaho namin noon, nung nakapasok ako mga kanayon sa UGNP on Iron Division sa Port Area, ang aming opisina doon. Ang trabaho namin mga kanayon, kung nakikita nyo yung mga tracking na may tangke sa yung, oil tank, mga sasakyan, tawag dyan. Kaming gumagawa ng mga tangke dyan, malalaki na lagayan ng gasolina. O, kami ang papabrikit dyan. Welding, pati pagkabit kami nagkakabit niya. Ayan. Mga halos 1 taon din tayo nagtrabaho sa fabrication shop hanggang sa nagkaroon ng field operation ng aming kumpanya. Kakuha sila ng mga kontrata sa mga pabrika sa buong Pilipinas tulad ng mga sugar company, San Miguel Company, tapos yung oil refinery. So yan, napunta tayo ngayon sa field mga kanayon, kaya naikot ng iyong kanayon ang buong Pilipinas. Unang destino ko noon ay sa Central Azucarera de Tarlac, year 1982, kasi nakapasok agad tayo noon. Trabaho tayo sa Central Azucarera de Tarlac sa San Miguel. Pagkatapos noon, napunta naman ako ng Batangas Refinery sa Caltex sa Santa Rita. Tapos balik ulit kami ng Pampanga sa Sugar Company naman sa Pasudeco. Tapos pagkatapos lumipat lang kami doon din sa malapit sa Pampanga, yung Pampanga San Miguel. Pagtrabaho din kami doon. Tapos napunta tayo ng Batangas uli sa Nasugbo sa Don Pedro Sugar Company, Sampa. Tapos yun, pinakamalayo mga kanayon ay nagtatrabaho na destino ako ng Davao Union Cement sa Matina. Halos mahigit tayo 1 taon dyan sa Davao. Tapos balik ulit sa Maynila. Tapos yun, na destino naman kami ng Philippine Smelter sa Bicol, sa Jose Panganiban. Trabaho din ang iyong kanayon dyan sa Jose Panganiban, sa harap lang ng Larap, kaya kabisado natin yung lugar na yan mga kanayon. Bicol na kasi at malapit na sa amin sa Masbate. Okay mga kanayon, at ayun, ang bali na punta rin kami ng Fortune Cement uli sa Batangas. At yun, pagkatapos doon, bali noong 1990 ay nag-abroad na tayo mga kanayon. Pinalad na tayo mag-abroad. So unang abroad yung mga kanayon ay sa Sultanate of Oman. Ayan, diyan tayo unang abroad noong 1990. Tapos nakahalos sa 2 taon tayo. Tapos yun, nakapasok pag bakasyon ko noon, doon napunta na ako ng Muhammad Al-Mujil Group sa Saudi na tayo. Nag-Saudi na tayo mga kanayon. So doon na tayo medyo tumagal sa Saudi dahil nung araw binata pa tayo mga kanayon ng mga taon na yan. So bali nagtrabaho ko sa Saudi 1992 ako nagsimula. So pagdating ng 1994, pagbakasyon ko noong 1994, may bagong trabaho sa nakita ko doon sa Malaysia, sa Sarawak. So nag-apply ulit. Tumigil muna tayo ng Saudi noon. Nag-apply ako ng Malaysia, sa awa ng Diyos ay nakapasok tayo ng Malaysia. Nagtrabaho tayo sa Bintulu. Mga 1 taon lang, 1994 hanggang 1995. So pagkatapos noong 1995 na yung mga kanayon, yun na, umibig na ang iyong kanayon. Ayan, tawa mo na dyan. Yun na. Tapos noong 1995 ay nagkakilala na kami ni Mrs. Kanayon at kami ay nagpakasal na noong 1995. Ayun ang kwento dyan. Tapos pagkatapos noong mga kanayon ay tinawagan ulit tayo ng Saudi ng Muhammad Al-Mujil. At yun na, doon na nagsimula mga kanayon noong 1996 hanggang 2021. Ganun mga kanayon
katagal ang tuloy-tuloy na yun mga kanayon, ano, kasi may pamilya na tayo, kailangan na kumayod na. So ayun, so sa mga kanayon natin yan, siguro sa kwento ko sasabihin nyo, ang tagal mo palang nag-abroad ka na yun, so ang dami mo na siguro pera, hindi mo na kailangan magtrabaho ng ganyan. Hindi mga kanayon, dahil alam mo ang OFW mga kanayon, lalo na pag Saudi, sa Saudi tayo nagtagal ay buwan-buwan pang sahod mo mga kanayon pag may pamilya ka, lalo na tagapaaral ka ng anak mo, tapos nung araw nangungupahan pa tayo, ay yung sahod mo ng isang buwan, kasya lang yun ipadala sa yung pamilya, ubos yun. Tapos trabaho ka naman, tuloy-tuloy lang yun, ganun ang routine mga kanayon, trabaho, isang buwan, padala, ganun lang mga kanayon. Tapos yearly bakasyon, ayan, hanggang sa hindi mo na malayan, tumagal na, hanggang sa yung magka-college ng mga anak ko o ay high school, talagang medyo maliit lang sweldo, kaya dalawa na kami ni Mrs. na kumayod, na nag-abroad din si Mrs. sa Hong Kong at saka sa London, halos sabay kami ni Mrs. na nag-abroad para lang sa pag-aaral ng mga bata at kaipon din ng konti. Ayan mga kanayon, mga buhay ng iyong kanayon. So yun nga, kaya 2022 nag-retired ng yung kanayon sa Saudi. Ganon din si Mrs. Nauna si Mrs. sa akin umuwi ng isang taon. So ayan, nag-forgood na kami ni Mrs. dito sa Pilipinas. Ayan. Ayan ang kwento dyan mga kanayon, ano. So okay mga kanayon, napapahaba ng kwento natin. Sana nag-enjoy kayo sa panunod nitong ating vlog na yun. Ayan na, sumayaw lang yung kanayon. Okay mga kanayon, thank you for watching. Maraming salamat sa inyong panonood. See you in my next vlog. Bye bye, God bless.